Sa previous episode, si Joe ay isang nakakakilabot na ninja na nagtatrabaho noon sa isang organisadong grupo ng mga ninja, subalit ang gawaing ito ay kanyang tinalikuran, dahil sa dala na rin sa gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang pamilya na kanyang binuo. Kaso lang, ang grupo na kanyang tinalikuran ay may kasunduan, na kung sino man ang aalis ay mahaharap sa isang delikadong parusa na kung saan papatayin ang mga ninja na tumalikod. Isa nga si Joe ang hindi nakaligtas sa parusang ito, ang kanyang mahal na anak at asawa ay pinatay ng mga ninja at kahit siya ay hindi rin nakaligtas at nagawa nilang mapatay siya, subalit sa di malamang dahilan nabuhay bigla si Joe at nagawa pa niyang bawian ang mga kalaban na pumatay sa kanyang pamilya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, napag-alaman ni Joe kung sino ang pumatay sa kanyang pamilya at alam na niya kung sino ang hahabulin para sa paghihiganti at pinili ni Zai na hindi sumagot subalit sinabi niya kay Joe na hindi na siya makakatakas, at sa huli ay papatayin siya dahil sa krimen ng paglabag sa organisasyon. Dumating si Mike sa address ng dating mananaliksik ng Oza na hinahanap niya, ngunit mukhang masyadong sira-sira ang lugar para tirhan ng isang taong nagtrabaho sa isang makapangyarihang kumpanya tulad ng Oza. Bagamat siya ay dating empleyado doon, ipinaalam ni Emma kay Mike na hindi gaanong iginagalang ang lalaki bilang isang mananaliksik at hindi niya talaga naiambag ang marami sa kanilang pag-unlad at gayunpaman, dumaan siya sa lahat ng pagkaabala ng paghahanap ng isang mahahalagang bagay sa basurahang ito, kailangan ay may mahahanap siya na kahit papaano'y kapaki-pakinabang. Nagdududa si Mike subalit dahil sa iniisip ni Emma na magandang ideya ito, nagpa siya siyang pumasok at makilala ang lalaki at sinabi rin sa kanya ni Emma na halos siguradong binabantayan siya ng FBI dahil sa paghuhukay ng malalim sa imbestigasyon na ito, kaya dapat siyang umiwas sa pakikipag-ugnayan sa kanya maliban na lang kung ito ay isang emergency. Pagkatapos ay pumasok si Mike sa isang abandonadong tindahan kung saan natagpuan niya ang isang lalaki na lasing at nakahandusay sa isang mesa, naupo siya sa tabi niya at nang sa wakas ay napansin siya ng lalaki. Inihayag ni Mike na kilala niya ang pangalan nito bilang Jason Cardenas. Pabalik sa Oza City, napagtanto nila na may pagkakamali sa sistema na nagpababa sa barrier sa loob ng 5 segundo, ngunit dahil sa kawalan ng pagdadalawang isip ni Joe nang ito ay bumaba, dapat ito ay gawan nila ng plano. Hindi pa rin nila alam kung ano ang sanhi ng aktwal na error, ngunit may dahilan para maniwala na nakakatanggap ng tulong si Joe mula sa isang tao sa loob ng Oza City. Hindi iniintindi ng iba ang anumang detalye basta't mapagtagumpayan nila si Joe subalit sinabi ni Yama na dapat lang silang manatili sa plano dahil magiging walang ingat na atakihin sila ng walang tiyak na dahilan. Dito ay nagmungkahi si Midget ng isa pang plano at iminungkahi na hayaan lang nilang pumasok si Joe sa lungsod ng walang paglaban, nasa kanila ang lahat ng puwersa kaya hindi mahalaga anong lihim na teknik ang mayroon siya kung siya ay malulula bago pa man niya ito magamit. May ilan na tutol sa ideya dahil anumang kasiraan na edudulot nito ay nagdudulot ng hindi maganda sa Oza, ngunit nagustuhan ni Joseph ang ideya ng pagkakaroon ng isang ganap na labanan kaya sinabi niya na siya ang mag-aayos sa anumang pinsala dahil sa mayroon na silang pahintulot. Iminungkahi ni Dilly na akayin nila si Joe patungo sa silid ng pagsubok, samantala ay nagtatago si Joe sa isa sa mga tunnel nang matanggap niya ang balita mula sa kanyang kontak na nagpa siya ang mga nakatataas na hayaan siyang pumasok sa lungsod ng walang laban. Siyempre ay balak nilang pagkaisahan siya at mag-deploy ng ilan sa kanilang pinakamahuhusay na ninja, kaya hindi siya dapat mahulog sa bitag kung hindi ay mapapatay siya. Sinabihan siya ng boses na dapat siyang kumilos ng alas 7 ng gabi dahil may inihanda ang lungsod na parada bilang cover sa kanilang laban sa kanya. Pagkatapos makipag-usap kay Mike, tinanong siya ni Jason kung naroon ba siya para mangikil ng pera sa kanya sa pamamagitan ng pagbanta na isumbong siya sa Oza. Ngunit wala sa intensyon ni Mike iyon at nais lang niya ng tulong sa isang investigasyon kaya kung sasabihin sa kanya ni Jason ang lahat ng alam niya, iiwanan niya ito at aasal na parang hindi sila nagkita. Subalit mas nag-aalala si Jason sa katotohanang nakita siya ni Mike at kung nakakuha ng impormasyon si Mike tungkol sa lugar na ito, magiging madali na lang na mahanap siya ng Oza at doon ay naglibot si Mike sa kwarto at napansin ang isang lumang laro sa gitna ng kwarto, ngunit hindi ang laro ang kanyang interes kundi kung ano ang nasa ilalim nito, kaya hiniling niya kay Jason na igalaw ito para makita niya kung ano ang nasa ilalim. Sa lungsod ng Oza, kakasimula pa lang ng festival at gumagawa na ng kanyang hakbang si Joe para pumasok sa lungsod. Binabantayan siya ng lahat ng pinuno ng organisasyon na nag-anticipate sa kanyang paglapit at pagpasok niya sa imburnal,
nakita niya ang sarili na nakaharap sa isang hukbo ng ninja. Nagtungo si Mike sa lihim na kwarto ni Jason kung saan itinayo niya ang buong lihim na server room para sa kanyang pag-hack. Naupo siya sa kanyang upuan at nagsimulang mag-rant tungkol sa kung paano niya ibabagsak ang Oza dahil sa pangit nilang pagtrato sa kanya. Sa papel ay sinasabing voluntaryo siyang nag-resign sa kanyang posisyon pero sa realidad, tinugis siya ng kumpanya hanggang sa mapipilitan siyang umalis at naiintindihan ni Mike ang frustration ni Jason kaso sa paraan ng kanyang pag-asta, maaaring natanggal siya dahil sa kanyang personalidad. Gayunpaman ang katotohanan na nagawa niyang itayo ang lahat ng ito para lang sa paghihiganti sa Oza ay nagpapatunay na siya ay mahusay sa kanyang trabaho. Halos sigurado si Jason na may kinalaman ang Oza sa ilang kaduda-duda na negosyo pero walang naniniwala sa kanya kapag sinasabi niya ito, kaya nagpasya siyang maghukay ng baho sa kanila at ilantad ito sa mundo. Ang dahilan kung bakit walang naniniwala sa kanya ay marahil dahil mukha siyang baliw, ngunit alam ni Mike mula sa personal na karanasan na hindi sumusunod sa batas ang Oza kaya naniniwala siya kay Jason nang sabihin nitong may ginagawang masasamang gawa ang mga ito. Nais niyang mapabagsak ang Oza tulad ni Jason kaya tinanong niya kung kaya ba niyang i-hack ang kanilang mga server mula rito. Nag-alangan si Jason na sumang-ayon dahil hindi biro ang seguridad ng Oza, at kung susubukan nilang pasukin ito malamang ma-detect sila rito kaso tiniyak ni Mike na magagawa niyang protektahan siya. Sa kabilang dulo, si Joe ay nagpapakita ng kanyang lakas sa pagdaig sa hukbo ng mga ninja, at nagmumukha itong madali para sa kanya at gumamit si Joe ng ilang pampasabog upang lumikha ng galaw at patuloy na tumakbo habang tinataga ang iba pang ninja sa pamamagitan ng mga hakbang na ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw ng ilan sa kanila at hinuli ang isa na nahiwalay sa grupo, pagkatapos gamitin ang katawan ng lalaki bilang isang shield, sinaksak ni Joe ang bibig nito ng higit pang mga pampasabog at pagkatapos ay naglaho sa kadiliman bago sumabog ang mga bomba. Samantala ginagawa ni Jason ang kanyang abilidad bilang isang henyo sa computer at sinubukan na makakuha ng access sa kanilang mga server, pero sa kasamaang palad, lampas sa kanyang kakayahan ang gumawa ng isang bagay tulad ng pagpapabagsak sa lahat ng kanilang mga server, ngunit sinabi ni Mike na ayos lang iyon dahil ang kailangan lang nila ay makakuha ng impormasyon mula sa server. Nang makapasok si Jason, na-access nila ang ilan sa mga server ng teknikal na departamento at nakahanap ng ilang ulat ng pananaliksik mula sa kanilang pinakabagong mga eksperimento, bagaman hindi ito ang ilegal na bagay na kanilang hinahanap kaya't patuloy silang naghanap hanggang sa makita nila ang source code ng sistema subalit hindi pa rin ito magiging kapaki-pakinabang. Sinubukan ni Jason na maghanap sa ibang lugar pero kahit na pagkatapos gumawa ng mga jazz hands sa keyboard, patuloy na binablock ang kanyang access at sa huli, sumuko siya sa pagtatangkang ma-access ang mga top secret files at nagpas siyang tingnan na lang sa isa sa mga internal servers upang makita kung may nagkamali at nag-iwan ng ilang files. Sa kabutihang palad ay may nag-iwan nga ng isang folder na pinangalanang Numbound, na naglalaman ng isang listahan ng pekeng mga pangalan at malamang ito ay pangalan ng mga spy na inilalagay nila sa mga organisasyon sa buong mundo. Ngunit nang mas malapitang tiningnan ni Mike ang listahan, may napansin siyang talagang nakakabahala na kung saan nandoon ang pangalan ni Emma at di siya nagkaroon ng maraming oras para pag-isipan ito dahil biglang nag-alarm ang mga alarma, nahuli ng Oza ang kanilang pag-hack at na-block ang access ni Jason. Pinabatid din ng security system ni Jason na may mga sundalong armado ng baril na paparating sa kanila, nagtago sina Mike at Jason sa likod ng isang counter nang buksan ni Mike ang switch sa mga makina ng laro, na nakakuha ng atensyon ng mga sundalo at kaagad silang pinaputukan. Habang ginagawa nila iyon, tumakas sina Mike at Jason patungo sa kotse ni Mike at umalis bago sila mapaputukan at ang tanging paliwanag kung paano sila natagpuan ng madali ay marahil sinabi ng FBI sa Oza ang tungkol sa kanyang mga plano, kaya pinadala ang mga sundalo upang patahimikan sila ni Jason. Samantala kailangan ding harapin ni Joe ang ilang mga sundalo ng Oza. Subalit hindi tulad ni Mike na siya ang tipo na dapat nilang iwasan at matapos ihagis ang isang granada ng usok sa kanilang direksyon, hindi natin makita kung ano ang nangyari ngunit ligtas na sabihing wala na ang tatlong iyon. Tatlo pang mersenaryo ang nagpaputok sa ulap ng usok kaso sila ay tinamaan ng mga pako sa lalamunan habang nagpapatuloy si Joe, at habang ginagawa niya ito sina Mike at Jason ay tumakas para sa kanilang mga buhay mula sa mga mersenaryo na humahabol sa kanila. Sinusubukan ni Mike na tumawag habang si Jason ay nagpapanik dahil sa pagkakatuklas ng kanyang hideout,
ngunit hindi sumasagot si Emma at mas malalaking problema ang kinakaharap nila dahil hinahabol sila ng mga mersenaryo. Nagsimula silang magpaputok sa kotse, ngunit hindi makapagmaneho ng mas mabilis si Jason dahil sa kondisyon ng kotse. Nagpa siya si Mike na mag-shoot ng ilang putok para magbigay ng cover habang nakita ni Jason ang isang truck na papalapit sa kanila at may ideya siya na halos ibangga ito para maalis ang mga kotse ng mersenaryo. Naalis ang isa sa mga kotse ng mersenaryo, ngunit ang isa ay patuloy na humahabol sa kanila kaya't sinabi ni Mike kay Jason na bumagal at lumipat sa likuran niya at pagkatapos, tinarget ni Mike at napuruhan sa unang putok ang isa sa mga mersenaryo. Subalit maaga ang pagdiriwang ni Jason dahil kailangan pa rin nilang harapin ang nasa driver's seat, nagpaputok si Mike sa bintana at bilang resulta, umikot ang kotse ng kalaban at bumangga. Pabalik kay Joe, siya ay lumakad papalapit sa dalawang security guard na sumasahod ng minimum wage na kakatapos lang makasaksi sa pagbagsak ng isang buong hukbo. Hindi sapat ang kanilang bayad para harapin ito kaya't pinili nilang umiwas na lang. Pumasok si Joe sa elevator at habang papunta sa itaas, nagkaroon siya ng mga flashback tungkol sa kanyang pamilya, na nagpapaalala sa kanya ng dahilan ng kanyang paggawa ng lahat ng ito. Pagdating sa isang malawak na kwarto, napalibutan siya ng midget at mechasuit na tiyak na hindi nagpapakita ng kahit ano at na-impress ang iba na umabot siya ng ganito kalayo, ngunit hanggang dito na lang ang kanyang mararating. Pinapanood ni Joseph ang lahat ng ito mula sa gym ng kanyang bahay, at si Yama ay nanunood mula sa isang helicopter na umiikot sa test center at pagkakakita niya kay Yama, agad na sumugod si Joe patungo sa kanyang ngunit siya ay sinalubong ng isang ninja. Muntik na siyang masaktan ng malala ngunit nakaiwas siya sa huling segundo, at sinubukan niyang gumanti ng sipa. Ngunit masyadong matibay ang armadore kaya hindi siya nakapagdulot ng pinsala at sa halip ay nahuli ang kanyang paa at inihagis sa ere kung saan siya ay sinalubong ng malakas na suntok ni Big D. Hindi tumigil ang pagtalon, kaya ginamit ni Joe ang kanyang lihim na arc para itago ang kanyang presensya at akala nila ay aatakehin niya sila, kaso sa halip ay nagtapon siya ng mga bomba sa bintana at gumamit ng grappling hook para habulin si Yamagi. Bago pa man niya ito magawang maakyat ng buo ay naputol ang linya kaya nahulog siya sa lupa at nabigyan ng spotlight, bumagsak si Joe sandali at iniisip ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon, tinanggap niya na maaari siyang mamatay dito ngunit kung mangyayari sa kanya ito, hindi siya susuko ng walang laban. Kaya naghahanda siyang gumamit ng espesyal na teknik muli kahit na alam niyang ito'y maaaring ikapahamak niya kung gagamitin niya ngayon. Hinugot niya ang karayom mula sa kanyang braso at sinaksak ang kanyang sarili, ngunit sa parehong sandali, tinamaan siya ni Dilly at napadpad sa iba. Naghanda sana silang umatake muli, ngunit nagawang mabaliktad ni Joe ang sitwasyon sa kalagitnaan ng laban at sinaksak ang isa sa kanila sa ulo, ngunit protektado pa rin sila ng armadura mula sa nakamamatay na pinsala. Naghagis siya ng isa pang granada ng usok para takpan ang kanilang paningin at dahil sa kanyang nadagdagan na bilis ay hindi nila magawang sundan ang kanyang mga galaw, patuloy siyang sumaksak sa kanila sa pagtatangkang makahanap ng mahinang punto sa kanilang armadura, ngunit sa ngayon, tila ito ay tunay na hindi mapasukan. Handa na si Joe na gumamit ng isa pang lihim na teknik para makabasag sa loob, ngunit bago niya matapos ang hand sign ay sinaksak siya sa dibdib ng ilang mga pako at pagkatapos noon, naging masama ang takbo ng pangyayari para kay Joe habang siya ay sinipa-sipa at inihagis na parang bola hanggang sa siya'y halos walang malay na. Nang tila tapos na ang lahat, lumitaw si Zai at lumapit kay Joe na sinusubukang lumaban pa rin ngunit wala ng lakas para gumawa ng higit pa sa mahihinang suntok, itinulak siya ni Zai pabalik sa lupa at sinabi na oras na para tapusin ang lahat, kaya hinugot niya ang kanyang espada para pugutan ng ulo si Joe. Tinanggap ni Joe ang kanyang kapalaran at wala ng lakas na lumaban ngunit bago pa siya mapatay, ang ninja sa pink na suit ay sumaklolo sa kanya at hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari, ngunit bago pa man makagalaw ang iba para pigilan siya sa pagtulong kay Joe ay pinatay ang kanilang mga suit ng isang EMP device na naipasok niya. Pagkatapos ay dinala niya si Joe at tumalon sila mula sa gilid ng bubong habang nagtatapon ng bomba kay Zai at para ilayo siya sa kanilang bakas at sa kabilang dulo. Makikitang sinisikap ni Jason na dalhin si Mike sa kaligtasan matapos itong tamaan, ngunit hindi pa alam kung gaano kalala ang kanyang mga sugat. Kay Joe ay sapat lang ang kanyang malay para maunawaan ang nangyari, ngunit kahit na nakaligtas siya salamat sa hindi kilalang ninja, ano na ang susunod niyang gagawin ngayong nabigo siya sa kanyang paghihiganti.
Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.